Naka 4th gear lang tayo niyan, guys. Ang strong ng motor, mararamdaman mo kasi mataba yung ano eh, yung harapan eh. So hindi siya mag-wobble. Sunday morning. Alam nyo guys, pagka meron ka nito, I think ang unang-una mong papalitan ay etong dalawa. Medyo naliliitan ako guys. So if bibili kayo nito, yun ang recommendation ko. Ako lang naman yun. Although ito kasi pang pogi lang talaga. Pang pogi yung itsura niya, bilog eh, taas maliit eh, taas malinis. But for safety, mas gusto ko ng mas malaking side mirror. I value safety first than aesthetics, especially pagdating sa motor. Mayroon pagkamali sa motor ha. By the way, Sunday ngayon, sana I think 1 week na yun nangyari sa Marilaki, no? Sana walang mga nangangamote ron. I heard may marami na raw bantay doon ngayon eh. Although reality is ningas yan eh. Nawawala din yan soon. Pero I hope ang ma-embed sa atin ay yung disiplina talaga na. Because when they are gone, andyan na naman yung mga kamote. Okay, and sana walang kamote. Anyway, Sunday, so samahan nyo lang ako mag short ride tayo. Papunta ako ng wala na akong gas. Pagas tayo. Biglang huminto ang motor eh. Puti napansin ko. Grabe, ang daming mga... Nakita nyo ba yung video na nag-aaway yung matanda tsaka yung grab food? Naalala ko lang kanina na panood ko eh. But what's my point here? Guys, tandaan nyo ha, sa pagmumotor natin, it doesn't matter kung tama ka o mali ka, no? What matters is that kung madisgrasya ka, it's going to be not good for everyone. You know what I mean? So naalala ko kasi magpapagas nga tayo, no? Kanina may nakita ako nag-aaway na matanda at yung naka-grab food. Ganda ng motor na to talaga guys. So Astig CU 525 Vogue. Alright, so going back to our discussion guys, kanina ang nakikita ko na argument ng dalawa ay git-gitan lang ng konting-konti lang. Ang storya, yun yatang isa nagpapagas, yung grab food rider, tapos biglang sumingit yata isa. I'm not sure, not 100% sure about it, but anyway, point is yung mga ganun kasing kaso hindi na dapat umaabot sa ganun eh. Konting pasensya na lang eh. It won't help pag puro init ng ulo ang nangyayari. I mean, umiinit din ang ulo ko for sure, but in that case masyadong mababaw guys, over yung konti lang na ganun. I don't know the entire story ha, so pero my point is guys, kung magsasakitan ng dahil sa napakaliit na bagay, actually kahit medyo malaking bagay hindi na dapat umaabot sa ganun, diba guys? Iwasan natin na magkaroon ng mga ganun. Matanda na si Manong, mukhang nasa edad na rin naman na si Grab. Alam mo yun, may dalawang tao na nag-aaway over something na parehong mga hindi bata, na parehong mga mature when it comes to age, but I don't know what happened. The act was not mature, nagkasakitan, and I don't know what happened after that. So alam mo yung mga gantong pagkakataon na dapat pinag-uusapan na lang, you know, and hindi dapat nag-elevate sa mga sakitan and so on. Wala lang, that's my 1 cent. Alright, I mean, huwag na tayo masyadong mainit ang ulo sa ganon. Wala napapalang maganda eh.
Pareho pa sila nakamotor. Tapos yung matanda pa. Okay, chill lang tayo guys. Okay, so ano pa nga ba ang pag-uusapan natin today? Alam mo, gusto kong gumawa ng video regarding sa nangyari sa Marilaki, pero I'm keeping my tongue. Baka hindi kagandahan ang masabi ko. I don't know. Hindi ko talaga siya iniisip na masyado na ano. But one thing I hope is that hindi na maulit yun. Kapitbahay ko kanina, we were talking about it. Sabi ko, marami na talaga nangyayaring ganyan sa lugar na yan, which is nakakalungkot. It's a place na dapat nag-enjoy sana tayo eh. It's a place na ginawa para mas mapadali ang buhay ng mga nagbibiyahe, pero ginawang laruan. So nakakalungkot lang. Okay, anyway, high energy naman tayo, no? So I guess since hawak natin tong Vogue CU525 na to, this isn't mine, but definitely I'd love to have one. Pakagandang motor guys, no? Really nice bike. Dahil mga nagtatanong mga kaopisina natin, anong motor yan, saan gawa yan? China. Sabi ko China, I'm proud. Because China to, pero hindi na masama, maganda ang quality, performance, tapos mura pa. Lagi nasisingit yan sa usapan namin. So syempre tinatanong nila, oh talaga ba, mura yan? Ganyan lang. Okay, pero ito yung affordable na klase ng ng motor na hindi ka na mapapahiya, mag-enjoy ka sa paggamit ito for sure, because yun na, maganda quality na ng motor eh. Okay, nasa Navotas tayo area, no? Itong area na to, tumatakbo ang mga tao just like them pagka Sundays. Ilang araw kung ginagamit itong motor na to, I'm surprised. Ngayon lang ako nagpagas. So full na yan ha. Boat siya. Kita nyo naman. Okay. So ayun na nga, babalik ko usapan dito sa motor na to, no? Kasi maganda ang motor na to, matipid, maporma, at mabaho. Mabaho yung lugar. May balansa. Just kidding. Port to eh, so ano aasahan mo? May isda talaga. We still have one more day para talagang pakiramdaman pa rin siya. So far I got nothing bad to say pagdating sa performance. You know, with this kind of bike kasi I know already kung ano i-expect, kung ano i-expect natin, and the expectation performance wise nare-reach naman ng motor na to. You know, may tulin, smooth engine, maporma, ando na, kumbaga na natitik na yung mga nasa checklist natin pagdating sa paghahanap ng motor, no? Idagdag po pa yung ala Terminator na ano niya, mala Terminator niya na itsura. Sa mga hindi nakakapanood ng Terminator, Arnold Schwarzenegger yan, diba? Sa mga 80s sigurado kilala nyo si Arnold.
at si Terminator. Yan. Pero ayan, etong motor na to, may energy siya ng ganon. Kaya ayun, hindi na biro ang forma niya. Okay, para tayo naka Harley Sportster. Ito yung motor na kahit na ilabas mo sa opisina mo, hindi ka mahihiya. Okay, kung meron lang akong ganito, baka isali ko to sa Distinguished Gentleman's Ride, DGR. Just wondering though kung tatanggapin nila to. Shine mga pang mayayaman yung mga nandun pero you know what I mean, forma kasi nandun sa category. Yan. So salamat Vogue for letting us try this thing. Nakakatuwang matry itong motor na to. So kung gusto nyo matry, guys, message nyo muna si Vogue para mailabas nila to, para maisat nila. Just not sure kung meron to sa Imos o sa Tarlac, pero sa Caloocan, yes. You know, Sunday ka, huwag naman masyado. Naka 4th gear lang tayo niyan, guys. Ang strong ng motor, mararamdaman mo kasi mataba yung yung harapan so hindi siya mag-wobble. Ramdam mo yung power. So alam mo yun, pagka maliit kasi ang gulong, syempre nangyayari ko minsan dyan, nag-wobble yung manibela mo. Eto hindi. So I mean generally sa ganito naman siguro, no, wala ka dapat ganun feeling kasi nga mataba yung motor yung motor obviously, and then yung gulong. Okay, so okay siya, stable. Tapos ayun na nga, surprisingly napakagaan niya. I mean, I kind of expect na magaan naman siya, pero I wasn't expecting na ganito siya kaagaan dalhin. Alam mo yun? Oh ha? Parang galit ah. Sarap, no? Yeah. Suspension okay naman. You know, in this kind of bike, hindi mo kailangan super bouncy, diba? But absolutely okay for its application. Kita nyo yan? Napapasarap ako ng twist, guys. Sorry. Dapat chill ride to kaso bumakbak masarap lang gamitin. Sarap
Sarap ng motor na to, mapapasayaw ka rin. Sarap pasayawin ng motor. Okay, so Paloneta na tayo. As expected, sarado yan. So magkakaliwa tayo dito. Yun, no? Alam nyo, nung ginagamit ko to, panaypihit ka ng silinyador, talagang tinatry naman natin siya, pero tipid eh. Matipid talaga siya. Normally pagka ganong galit ka sa silinyador eh, alam mo na, pero dito matipid. So pagdating sa consumption, happy ako. Vespa. Ang ganda ng bagong motor ng Honda, no? Giorno. Ang cute. Okay, so what else? Sa tech, hindi naman siya ganun ka-advance sa mga, syempre, mga malulupit na. But you have all the essentials, eh, oh. You have a couple of buttons here and there sa harapan natin. UN Avenue, kanan tayo rito. Ang ganda rito sa lugar na to. Swerte ng mga nakaka-afford na magkaroon ng condo rito, especially mga luwan facing dito. Syempre dagat yan eh. Sa real estate, yung mga ganitong location talaga ang nagmamahalan mga properties. Yan. Avenue of the Hearts. Ganda.
Ayan o. Lalo itong lugar na to guys, is yung meron kami project dito soon na i-launch. Ito dito. Ayan. Ito may blue na harang na to. This one right here. Ayan. So doon sa mga naghahanap ng condo dito, baka lang ang pangalan ng project, The Panorama Manila. Gandang project niyan. Kung ma-afford ko yan, bibili ako dyan, totoo lang. Pero ayan na nga, napakaganda niyan. So kung may plan kayo mag-invest dyan or bumili, you can contact me, or if you would like to refer clients, let me know also. Meron kayong commission. Ayan, ito tayo, mas maluwag. So yan, ayan o. Ito naman yung Admiral Hotel. Same may-ari niyan, tsaka yung ating project. Kaya ang ganda dyan. Okay, so there we go, balik na tayo sa Ross Boulevard guys. Chill lang, chill. Okay, alam nyo ba itong lugar na to, sa mga hindi nakakaalam, yung lahat na nakikita natin dito, it's a reclaimed land. So kumbaga tinambakan to in the past. Tapos eto na siya. May event na nangyari dito. So reclaim yan. So ibig sabihin tinambakan. Actually hanggang dito, hanggang sa yung mga mawa na yan. And at ang ganda ng lugar na to. Okay. Dito nagmamahalan ng mga properties. Kung talaga may pag-invest ka lang maganda talaga mag-invest sa real estate, lalo sa mga ganitong locations, mga business districts. Expect mo, and this is from history, not coming from me, nag-appreciate lahat ng mga property, be it yung lupa lang, which is no longer that much dito, yung condos, office, ganyan. Oh, anyway, that's a little different to this bikes vlog. Gusto ko lang ma-share sa inyo ang nangyayari. Okay, because today is officially our last day para gamitin tong motor na to. Pero at least nakita nyo naman kung anong takbuhan itong motor na to, diba? Oh, hindi na siya matatawaran. So kung ang worry mo, eto, one week kung hawak-hawak halos, kung worry mo, how's the performance? Okay, you know. Oh, nga pala, bago ko makalimutan, ang maganda na ang tunog ng motor na to. Meron na siyang brum brum, sabi ni ate nung isang araw. Nung may chinek ako, sir, may brum brum ba yan? Brum brum. Yun daw yung parang may maingay. Well, it's not like inline force, pero definitely maingay na oh, di ba? Okay. So maganda na. Maganda ng bitaw ng niya, ng power niya actually. So panalo na. Okay, what was I thinking? Okay. Well, anyway, I guess yun na lang muna guys, at mga kaaro, salamat sa pagsama sa akin. You know.
in. Meron na palang ano rito, LRT. I did not realize meron na pala siyang station ng LRT dyan, Redemptorist. It's been a while na hindi na tayo nakakasakay ng LRT kasi. Pero ang balita ko ano dyan, maluwag-luwag na. Dati literally yung mga mukha ko minsan napupunta sa kilikili ng iba. You know what I mean? Ganun kasiksikan. Pero now what they're saying is okay na, okay na. So swerte ng mga nagko-commute ngayon, at least hindi na kamesi, ganun kamesi sa dati. Okay, anyway, andito ang DFA, andito ang ito, dyan tayo pupunta. MOA, pagka dumiretso ko ron, MOA na yan. Ang ganda ng lugar na to, guys. Kung kaya nyo mag-invest dito sa, tawag dito Bay City, okay, ang ganda ng lugar na to. Basta sa mga ganitong location malapit sa bukana, sa dagat, you know, this is the gateway for finance, for business, tourism. So kaya ayun, kaya maganda talaga mag-invest dito. Kung kaya mo lang mag-invest sa real estate dito, I think this is the best place. Anyway, meron tayong project dyan sa may COD katabi. Baka lang may naghahanap sa inyo ng property pre-selling. Ayan, although malapit ng pa-turnover yun eh, so it's not entirely pre-selling eh. Ayan. Alright, nandito tayo sa office ko. So salamat sa pagsama guys at mga kaaro.